Okay, next. A's age equals B's age plus the cube root of C. A equals B. Kunwari yun yung mga age ha. Plus cube root of C. B's age equals C's age plus cube root of A plus 14. So B is equal to C plus cube root of A plus 14. And then C's age is equal to cube root of A plus square root of B. What is the age of A and B? Okay, so actually ano lang to, no? If you think about it, this is just 3 equations with 3 unknowns. However, it involves radicals, kaya medyo hindi ganun kadali ito na i-solve algebraically, no? So, gawin natin ganito. Para hindi natin siya i-solve completely. Una, kailangan, kasi di ba pag sinabi mong age, we think of age or we say age in integral values or whole number. We don't say na ang edad ko ay 27.6 years, no? So normally, we just use a whole number for the age. So yun na isipin kagad natin. So ibig sabihin, itong ABC na to, whole number dapat yan. So ibig sabihin, dito, sa mga equations na to, no? So maglagay na tayo ng note. Etong C, kailangan perfect cube. Okay? Tapos yung A, ganun din. Okay? Tapos yung B, perfect square. Okay? Kasi hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng, kasi pag hindi ito perfect cube, halimbawa, magiging decimal na to. Decimal na yung A tsaka B, no? So, hindi pa pwede, no? So, actually, dun pa lang, no? At tapos tumingin ka sa choices, pwede nating masagot eh, no? So, dapat daw yung A perfect cube. So, okay ito. Hindi ito okay, wag na to. Tapos yung 27 okay, tapos itong 20 hindi rin po pwede. So, ito na lang pagpipilian natin, no? And then, yung, ano pa? B yung tinatanong, no? Yung B, kailangan perfect square, no? So, as you can see, dun sa letter A, kung ito yung B, hindi naman yan perfect square, eh. Diba? Itong 25, perfect square. So, ito yung ina-expect natin na sagot. No? Yan yung ina-expect natin. So, hindi na ito pwede. So, actually, ito yung sagot dapat. Okay, pero paano ba ito i-solve ng mano-mano? No? So, actually, hindi talaga siya literally mano-mano. Ang gagawin lang natin is i-search natin yung sagot using our calculator, no? Ang isa sa mga diskarte na pwede natin gawin is bumuo tayo ng two equations, one equation with two unknowns. Buo tayo ng equation na isang equation tapos dalawa lang yung variable para pwede natin i-search gamit yon, no? So what I would do is I would eliminate A. So actually pwede mo i-eliminate ito. Okay, by subtracting these two equations. Okay, so i-subtract natin equation 2 and 3. Equation 2 minus equation 3. So, ang lalabas ay, magma-minus to, B minus C equals C. So, magka-cancel na itong dalawa. Plus 14 minus square root of B. Ayan. So, ano na lang siya? Two equations na two unknowns, no? So, ang gagawin ko, i-solve ko si C. So, we will have, paano ba to? Negative 2C equals 14 matitira minus square root of B minus B. Tapos, divide natin ng 2. So, C will be equal to B plus square root of B minus 14 over 2. Kasi negative yung 2 kaya binaliktad ko. Tapos, ito na ngayon yung working equation natin. So, ang gagawin natin ngayon, no? So we can go to mode table. Itatabulate lang natin yung mga values. So we have here, ito yung bali yung f of x gagawin nating c, tapos yung b, yun yung x. So x plus square root of x minus 14 over 2, no? And then okay, start, no? So ang ina-expect natin na b, no? Sa choices kasi lang
8 lang yung pinakamaliit. O, di mag-start na lang tayo sa 8. Tapos mag-end tayo sa, so guys, sa calculator, normally, yung kaya niya lang na isolve is 20 items at a time. Kaya 8 plus 20, so 28. Okay, tapos yung step, ano lang, tigwa 1 kasi integer lang yung gusto nating masolve. Tapos dito, makikita natin yung hindi kaya. So 8, hindi pala, kulang, ano pala, 8, 27 lang. Sobra masyado. Ayan, no? So 20 items na kasing kaya niya isolve. So ayan, ito yung mga values ng, possible values ng B. Ito naman yung magiging equivalent value sa C. So makapansin nyo, hindi na kagad po pwede itong 8 kasi ang lalabas ito sa C ay decimal, no? So bali, hahanapin lang natin dito yung hindi decimal yung sagot. So yung 9 pwede sana, kaya lang hindi naman po pwede na yung H ay negative, no? Kaya hindi rin po pwede yan. So pag magsa-search pa tayo, ayun, may 16 tsaka 3, no? 16, ano ba kailangan sa B? Perfect square. So yung 16, yes, that is a perfect square. However, yung C, kailangan perfect cube, no? Eh hindi naman to perfect cube yung 3, kaya hindi rin po pwede yan. Kaya hanap pa tayo. Ayun. So ito naman is yung pwedeng maging B, no? So 25, tapos yung C ay 8. So sabi natin, kailangan daw yung C perfect cube. So actually, we can accept this, no? Using the mode table. So, hindi naman iba, wala na yun. Ayan. So, we can accept this. So, based on that, ang B natin will be considered as 25, tapos yung C natin will be considered as 8. At kapag ginamit natin yan to solve for A from equation 1, that would give me 25 plus cube root of C, which will give me 27. Hence, our answer here is 27 and 25. And verifying our result, no? So ganun i-solve itong particular problem na to.